Magandang araw sa inyong lahat mga aking katarungan explorers. Ako si Marcia Villamon, yung tagapagtalakay pagdating sa sitwasyon ng ating Pilipinas. At welcome sa aking vlog. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Ito ay ang kalagayan ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, maraming isyu ang lumutang ukol sa ating mga korte at mga ahensya ng gobyerno nang may kinalaman sa batas. Kaya naman, samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga pangunahing aspeto ng sistemang ito. Ang sistema ng hustisya ay ang pundasyon ng ating lipunan. Ito ang nagtatanggol sa ating mga karapatan at nagbibigay ng katarungan. Subalit, sa kabila ng mga layunin nito, maraming hamon ang kinakaharap ng ating sistema. Una na dyan ay ang backlog ng mga kaso. Ayon sa mga ulat, libo-libo kaso ang naipon sa mga korte na nagre-resulta sa matagal na proseso ng paglilitis. Ang mga biktima ng krimen at mga akusado ay madalas na nagiging biktima ng sistemang ito na nagdudulot sa pagkaubos ng tiwala ng publiko sa ating mga institusyon. Pangalawa naman ang katiwalian. Maraming mga ulat ang nagsasabi ng ilang mga opisyal na gobyerno at mga abogado ay nasasangkot sa mga ilegal na gawain. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ay kadalasan nakakahanap ng paraan upang makaiwas sa parusa. Habang ang mga ordinaryong mamamayan ay nahaharap sa mabigat na parusa. At ang panghuli, ito ay kakulangan sa akses sa hustisya. Maraming Pilipino ang walang kakayahan na kumuha ng abogado o makakuha ng sapat na impormasyon tungkol sa kanilang karapatan. Ito ay nagiging hadlang sa kanilang pagkuha ng katarungan. Ngunit sa kabila ng hamong ito, may mga hakbang na ginagawa ang ating gobyerno at mga non-government organization upang mapabuti ang sistema ng hustisya. Ang mga reforma sa batas, ang pagbuo ng mga legal aid programs at mga kampanya para sa transparency ay ilan lamang sa mga hakbang na naglalayong mapabuti ang ating sistema. Mahalaga na tayo bilang mga mamamayan ay maging mapanuri at aktibong makilahok sa mga usapang ito. Nandito ang ilang mga hamon na maaari nating isaalang-alang. Una, maging mapanuri sa mga balita at impormasyon ukol sa ating hustisya. Ang pagiging mapanuri sa mga balita at impormasyon ukol sa hustisya ay mahalaga upang maiwasan ang maling impormasyon at maunawaan ang mga komplikadong issues sa sistema. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ulat at balita, magiging mas handa ang mamamayan na makilala ang mga issue sa katiwalian, diskriminasyon at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Pangalawa naman, suportahan natin ang mga organisasyon na nagtatrabaho para sa katarungan. Ang pagsuporta sa mga organisasyon na nagtatrabaho para sa katarungan natin ay nagbibigay ng lakas at boses sa mga marginalized na komunidad. Ang mga NGO at iba pang grupo ay madalas na nag-aalok ng mga serbisyo tulad ng legal aid, advocacy at mga programa sa edukasyon na nakakatulong sa mga tao na maunawaan ang kanilang mga sistema. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga organisasyon, ito nagiging bahagi tayo ng mas malawak at kilusan para sa pagbabago at katarungan ng sistema. Ang pangatlo, ang ipaglaban ang ating mga sisteman at ikayatan ng iba na gawin din ito. Ang pakikipaglaban para sa ating mga sisteman ay hindi lamang responsibilidad ng mga iilang tao. Ito ay tungkulin ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga protesta, kampanya at ibang mga inisyatiba na ipapahayag natin ang ating saloobin at nagiging inspirasyon sa iba na community. Katulad na lamang ng paghimahok sa ibang na ipaglaban ang kanilang mga sisteman ay nagtataguyod ng isang kultura ng pagkilos at pagkakaisa na mahalaga sa pagbuo ng isang makatarungan at pantay-pantay na sistema. Sa mga ganitong paraan o sitwasyon,
makakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas makatarungan at mas epektibong sistema pagdating sa hustisya. Para sa akin bilang isang mamamayan ng Pilipinas, ang sistema ng hustisya sa Pilipinas ay may mga hamon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala tayong magagawa. Pagdating dito, ang bawat isa sa atin ay may mga papel na ginagampanan sa pagbuo ng mas makatarungan at para mas maayos na lipunan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, maaari tayong makagawa ng mga hakbang upang itaguyod ang katarungan at pagbabago. Ang ating mga boses at aksyon ay ang mahalaga sa paghubog ng isang lipunan kung saan ang bawat tao ay may pantay-pantay na karapatan at pagkakataon. Ayun lang at salamat sa inyong pakikinig at sana nagbigay ito ng liwanag sa mga issue na ating kinakaharap pagdating sa ating sistema sa hustisya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo at bukas ang ating comment section para sa inyong mga opinion. Muli, ako si Marcia Villamon at ito ang kalagayan ng sistema ng hustisya sa ating bansa. Paalam sa mga aking katarungan explorers at hanggang sa muli na pakikinig at bagong aral.